Muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin, tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, Reality, iba po yung Ama, Yan. Anak, at saka Banal na Espiritu. Muli isang kagalakan ang kayo ay muling makasama sa oras na ito, mga ginigay din namin mga taga-subaybay, at nawa ang ating pong episode ngayon ay maging pagpapala sa atin sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kayo po ba ay may katanungan at nais po ninyong malaman ang kasagutan sa banal na kasulatan? Samahan niyo po kami at ako po si Brother Johnson Amican. Ako naman po si Pastor Bjorn Capiendo. Samahan niyo po kaming muli dito sa programang Katotohanan. Ayan, at tayo ay natutuwa, Pastor, dahil muli nating makakasama ang ating mga kapatid sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. At welcome po mga suki namin, lalo na sa mga nanonood sa mga sulok ng Pilipinas na nanonood po sa GSAT. Ang programang ito ay nag-welcome po sa inyo at parinawa kayong makasama namin sa pagitan ng inyong mga katanungan. Itawag po ninyo, ayan, ang mga numero na inyong makikita sa inyong mga TV screen. At ganoon din po sa mga nakatutok ngayon sa social media, sa Facebook, sa YouTube, ay kayo po ay sumama sa amin. I-post ninyo ang inyong mga tanong. At kami po sa tulong ng Panginoon ay amin po sisikapin na mabigyan po ng malinaw na kasagutan ang inyong mga tanong. At priority ho natin ang mga tawag. Ano po, mga kapatid? So, bago tayo magsimulang maglingkod sa mga tanong, ay atin munang bigyan ng pagkakataon para i-shout out, Pastor, yung mga kaibigan natin na walang sawang nag-aabang lagi sa ating programa. Amen, amen. Purihin natin ang Panginoon sa kanya pong kabutihan na patuloy po niyang ginagamit ang programa pong ito upang maiparating ang kanyang salita saan mang dako ng mundo sa pamagitan ng internet, Hope Channel Philippines, at ganoon din sa mga nakikinig sa radio station. At patuloy ho nating binabati ang ating mga kaibigan at mga kapatid na sumusubaybay sa programa pong ito. Saan man po kayo naroon, madatnan po kayo ng programang ito nasa maayos at mabuting kalalagayan. Atin pong binabati ng isang maligayang panonood si Sister Nonata Thompson, Brother Emil, at saka Sister Shirley Santos at Brother Jan Cantawi dyan po sa Australia. Ganon din po si Sister Susan Garolacan, Sister Lorna at Brother Donnie Dindero dyan po sa USA. Si Sister Jubes Medina de la Torre at saka si Brother Wilson de la Torre dyan po sa Canada. At ganoon din ang ating mga kapatid dyan sa Bacoor, sa Mary Holmes Church. Sister Joy, Brother Edwin Olivares, Brother Dennis Romo, at saka ganoon din si Brother Francis Camus. Ang aking mga kaibigang pastor dyan sa may parting Isabela at Cagayan, si Pastor Michael Raimundo, Pastor Roel Eda, Pastor Edilor Lana, at ganoon din si Pastor Lito Wigan dyan po sa Flora, Apayao, at si Brother Robin, si Engineer Robin, ayan, at si Sister Ronas, Ashley Ronas dyan po sa Germany, Sister Che Enigo dyan po sa Alicia, Isabela. Ayan, maligayang panunod po at patuloy na pagpalain po tayo ng Panginoon. At sa kanya pong kabutihan ay patuloy nating maranasan ang kanya pong pangunguna sa atin pong mga buhay. Kaya at binabati po natin ang mga nakatutok sa atin ngayon. Yung elder po ng Delphine Albano sa Nueva Vizcaya, Brother Jeffrey Gandisa. At kita ko rin yung pangalan ni Brother Bernie Iparagiri. Ayan, magpapastor na pala ito. Nakausap ko yung iyong
bata no, sa acrobatic doon sa Santo Tomas, Batangas. At siya nagsabi sa akin, ikaw pala yung nag-aaral ng theology. Talaga naman. Kaya pala, nakikita ko yung mga comment na talagang nagigipag sagutan sa pastor. Ito ay kaisa natin sa ating mga itinataguyod na paniniwala sa mainstream ng Seventh Adventist. Ito ay dating coordinator ng acrobatic, Philippine Acrobatic, pero nag-aaral siya ng theology. Saan siya kayo nag-aaral, Brother Sa Johnson? MVC. Oh, amen, Yan. amen. Praise the Lord. Kapatid na Minda King Gabayno at Brother Rolly Trono. Ayan. So, salamat po sa inyo, Sister Star de Leon at Eileen Bernadas. Ayun. So, si Madam Susan, ayan, nakatutok siya. Talagang inaabangan niya to, Pastor. Ayan. Kung may papahabol ka pa, Pastor? Ito, banggitin ko lang tong ilan nating mga kuya. Si Kuya Buboy at Oo saka si Kuya Dash Religioso. Ayan, maligayang panonood po sa inyo. Okay. So, magsimula po tayo, mga kapatid. Yung ating tanong ay galing po sa isang suki natin na halos walang absent na nanonood sa atin. Siya po ay si kapatid na Natoy Alinton. Ito po yung kanyang tanong na naipost sa, na-comment niya sa Facebook nung nakaraan nating live. Sabi niya, Panginoon ba ng Ama si Kristo? Ang Diyos Ama ba ay may dinidiyos? Yan. Maganda to, Pastor, kasi kaya hindi sila niniwala na si Kristo ay Diyos kasi may dinidiyos si Kristo. Therefore, kung may dinidiyos siya, hindi siya Diyos. Kaya ang ganda tanong, may dinidiyos ba yung Ama? Kasi kung may dinidiyos yung Ama, hindi na rin siya Diyos. Matay, wala, natuloy Diyos. Sige. Ang intindi ko sa salitang dinidiyos, Brother Johnson, kinikilalang ay Diyos. may kinikilalang Diyos. Yan nga. Tama. Tama. Okay. Yan. Yung Ama ba, kinikilala ba niya yung kanyang anak na Panginoon at Diyos? Parang ganon ang intindi ko dyan sa tanong, Brother Johnson. Tama. Sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid, sige nga po, magandang tignan natin kung ano ang tinuturo ng banal na kasulatan tungkol po sa bagay po na yan. Ayan ho. Puntahan nga po natin ang Hebrews chapter 1. Okay. Hebrews chapter 1. Yan. Umpisahan natin, Brother Johnson, sa chapter 1 verses 4. Patuloy. Okay. Sige. Ganito po ang nakasulat sa verse 4. Yan, sige. sige. Hebrews chapter Hebrews 1, 1, verse 4. Patuloy. 1:4 muna. Sige. Hebreo 1:4. Basahin ko na. Sige po. Nalalong mabuti, yan, nalalong mabuti kaysa mga anghel. Palibhas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Verse 5. 5, sapagkat kanino nga sa mga anghel sinabi niya kailanman, ikaw ay aking anak, ikaw ay aking ipinanganak ngayon. At muli, ako'y magiging kanyang ama. At siya'y magiging aking anak. 6. At muli nang dinala niya ang panganay sa sangkalupaan, ay sinasabi, at sambahin siya ng lahat ng mga anghel ng Diyos. Verse 7, at sinasabi niya tungkol sa mga anghel, yaong ginagawang mga anghel niya ang mga hangin, at ang kanyang mga ministro ay ningas ng apoy. Sige, pansinin mo dyan, Brother Johnson. Tigil muna natin. Dito muna tayo sa 7. May statement yung ama tungkol sa kanyang mga anghel. Meron nga. Pero yung statement niya sa kanyang
mga anghel, sabi niya doon, ay kino-compare kasi niya dito yung anak niya Okay. at saka sa mga anghel. Yung anak daw niya, ang Panginoong Hesukristo, ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Unang-una yon, Brother Johnson. Pangalawa, sinasabi din dito na sasambahin siya ng mga anghel. So nakita mo, Brother Johnson, Yeah. yung naman sigurong pagsamba, hindi naman maiuukol yan, Brother Johnson, kapag yung tunay na pagsamba, Brother Johnson, Aha. ang dapat tumanggap lang yan ay ang Diyos. Tama. No? Ngayon, ituloy natin kung ano pa ang pagpapakilala ng Ama tungkol sa kanya pong anak. Ayan. Ayan. Sa verse 8 ay malinaw ang pagkakasabi, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. At ang sitro ng katuwiran ay siyang sitro ng iyong kaharian. So napansin mo dyan, Brother Johnson, dyan sa Hebrews chapter 1 verse 8, direktang kinilala ng Ama ang kanyang anak bilang Diyos. Tama. Sabi niya, ang iyong luklukan o Diyos. Hindi niya sinabing ang iyong luklukan ang Diyos. Hindi niya sinabing ganon. Ganon ang sinasabi nila eh. Nakakalungkot, Brother Johnson, kasi tanggap nila yung luklukan na Diyos, yung nakaupo sa luklukan, hindi Diyos. Iyon ang talagang masakit doon. Di ba, Brother Johnson? Oo nga. So, habang nagpapalusot, mas lalong Naipit. nababaon sa Yan nga. problema. Totoo. Nakakalungkot, okay lang nakilalanin yung trono na Diyos, pero yung nakaupo sa trono ay hindi. Ayun. Di ba? Ayun ang masaklap doon, Brother Johnson. Ngayon, sa talatang ito, makikita natin maliwanag, mga kaibigan at mga kapatid, na yung Ama, kinilala niya na yung kanyang anak ay Diyos. Ituloy natin yung basa, ano pa ang pagkakilala ng Ama sa kanyang anak. Yan. Doon sa verse 9, ang sabi po doon, inibig mo ang katuwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya't ang Diyos mo ay nagbuhos sa inyo ng langis ng kasayahang higit sa iyong mga kasamahan. Kasi natin ipapansin, Brother Johnson, Sige. kung paanong yung Ama ay kinikilala niya na yung kanyang anak ay Diyos, yung anak din, Brother Johnson, kinikilala din niya na yung kanyang Ama ay Diyos. Kaya nga, kaya't ang Diyos mo. Kaya sabi din sa talatang ito, sa verse 9. At nagpatuloy, Brother Johnson, yung pagsasalita ng Ama. Sa verse 10, itong maliwanag na kanya pong sinasabi. Yan. Sabi po doon sa talatang 10, mga kapatid, at ikaw, Panginoon, nang pasimulay, inilagay mo ang kinasasaligan ng lupa at ang mga langit ay mga gawa ng iyong mga kamay. So, Ayaw. ang tawag din sa kanya ay Panginoon, Tama. Brother Johnson. At alam mo ba, Brother Johnson, itong salitang ito ay galing sa Old Testament. Kung papansin mo, napansin mo sa chapter 1, verse 10, ito ay hango sa lumang tipan. At yan ay bababasa natin sa awit 102, verse 25. Pansinin po ninyo, ha? 102, verse 25. Awit 102, verse 25. Ayan. Ngunit, nalalaman ninyo, Hindi. Ah. 102. ay, awit po, awit. Awit. Yan. 102, verse 25. Nang una, yan, ay inilagay mo ang patibayan ng lupa at ang mga langit ay gawa ng iyong mga kamay. Ituloy na natin, mga kapatid, hanggang sa 27. Verse 26 muna tayo, sila'y uuwi sa wala. Ngunit ikaw ay mananatili. Oo, silang lahat ay maluluma na parang bisan. Parang isang kasuutan na iyong mga papalitan at sila'y mga mapapalitan. 27. Ngunit ikaw rin at ang mga taon mo'y hindi
magkakawakas. So napansin mo, Brother Johnson, ano? At kung titignan mo sa context ng Psalm 102 ay ang mga pananalitang yan ay iniaakma sa Diyos, ginagamit sa Diyos, ginagamit sa Diyos. At eto pa, doon sa verse 22, yung Panginoon dyan na tinatawag, ito yung YHWH or yung Yahweh. Yo. So, ang Ama, kinilala niya yung kanyang anak na Diyos, at hindi lamang nagtapos doon, Brother Johnson, kundi kinalala din niya yung kanyang anak bilang Panginoon or Yahweh. Okay. Ayan. So, maliwanag po sa banal na kasulatan, mga kaibigan at mga kapatid, na may pagkilala talaga ang Ama sa kanyang anak bilang Diyos at Panginoon na walang iba kundi si Yahweh. Ayan. Yo. Okay. Merong merong tanong. Si Natoy Alinton. Siya rin ito, yung nagtanong kanina. Okay. Nanonood siya ngayon eh. Mali ang nagtuturo na ang Ama ang may sabi sa Hebreo 1:8. Yan. Dahil kung babasahin nyo ang 9, ay sinabi dyan, kaya ang iyong Diyos, ikaw ay pinili. Kaya ang iyong Diyos ay ikaw ay pinili. Doon daw sa verse 9. Pakilagay nga sa verse 9. Sabi niya kasi dito, mali daw na ang Ama ang nagsasabi doon. Kasi sa verse 9 daw, ay sinabi diyan na, kaya ang iyong Diyos, ikaw ay pinili. Sabi dito, inibig mo ang katuwiran at kinapuutan mo ang kasamaan. Kaya ang Diyos mo, ay nagbuhos sa inyo ng langis na kasayahan, ng higit sa iyong mga kasamahan. Siguro ang gamit ay Magandang Balita, Biblia. Meron ba doon na kung sinabi na ang iyong Diyos, ikaw ay pinili? Hindi ko alam kung ano yung gusto niyang ipunto. Dahil mali daw na ang Ama ang nagsabi. Kung nandoon yung salita na Diyos, ang Diyos, ikaw ay pinili. Medyo malabo. Dito tayo sa... ayusin mo na. Punta natin, Brother Johnson, sa Hebrews chapter 1, verse 8 para makita natin kung sino yung nagsasalita. Kaya nga, gagamit tayo ng siguro yung mas naiintindihan nating salin ng Biblia. Gaya ng ang salita ng Diyos, Tagalog Contemporary Bible. Ang sabi niya dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos, liwanag, tungkol sa kanyang anak. Doon sa ESND. Alam ko merong salin tayo dyan. Ang salita ng Diyos. Ang salita ng Ayan Diyos. Ayan na yun. Ngunit ito naman. Ngunit ito naman, ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Sino yung Diyos na yan na nagsabi sa kanyang anak? Malibang may iba kayong kinikilalang Diyos? Baka yung luklukan na. Baka pumapabor na rin kayo na na 3 persons ang Godhead. Nagugulo yung talata tuloy. Sabi niya dito, ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos! Yun. Sa anak yun nakatukol yung O Diyos. Ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatwiran. So yung statement dyan na O Diyos ay tungkol sa kanyang anak. At ang nagsalita ay walang iba kundi ang Diyos. Yun. Sino ba yung may anak, Brother Johnson? Sabi nila, yung ama daw. Diba? So maliwanag sa talatang ito na ang nagsasalita ay walang iba kundi ang Ama. At ito yung address niya sa kanya pong anak. Ayan, sabi niya, malinaw daw ang pagkasabi. Malinaw nga, ang Diyos nga ang nagsabi tungkol sa kanyang anak. Tapos ang sabi niya dito, bakit ayaw niyo maniwala na ang Ama lamang ang Diyos at wala ng iba? Isaias 46:9. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari, inyong
kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala ng iba. Wala namang sinabi dyan na ang Ama lamang ang Diyos. Wala ng iba. Tignan natin yung konteksto. 46 verse. Nagkakaproblema yata yung... Tignan nyo mga kapatid. Para hindi tayo magkanda lito-lito, Brother Johnson, kasi hindi kinukonsider ang context. Kaya... Oo. Ay, titingnan natin kung anong context. Kasi yung tanong niya, ba't ayaw niyong maniwala ng Ama lamang ang Diyos? Ba't kami maniniwala? Ay, yung Ama na nga ang nagsabi na yung anak Diyos. Ba't ayaw niyo nang paniwalaan yung Ama? Yun nga. Ba't ayaw mo kasing maniwala sa sinabi ng Ama? Bakit talagang pipilitin hindi Diyos si Kristo? Ay sabi nga ng Ama yun Tapos ayaw mo paniwalaan. Pag hindi Diyos si Kristo, huwag ka nang maniwala sa Ama. Tignan nyo sige. 46 yung binasa niya, Brother Johnson. 46:9 ang ginamit niya. Itaas natin sa 6. Yeah. Tignan nyo, para malaman natin yung context mga kapatid. Para madali nating... para hindi tayo ma-out of context sa pag-aaral natin sa Biblia. Tama. 46 verse 6. Dyan. Kasi verse 9 ang binasa. Isaiah 46 verse 6. Sige, ito na ang salita ng Diyos na. Sige. Ang ibang mga tao ay naglalabas ng kanilang ginto o pilak. At inuupahan nila ang platero para iyon ay gawing rebulto. At pagkatapos ay kanilang luluhuran at sasambahin. Sa 7. Ayun naman pare. Sa 7. Pinapasa nila ito at inilalagay sa kanyang lalagyan at nananatili ito roon dahil hindi naman ito makakakikilos. Kung may mananalangin sa kanya, hindi siya makakasagot at hindi makakatulong sa panahon ng kaguluhan. 8. Verse 8. Kayong mga rebelde, tandaan ninyo ito, at itanim sa inyong mga isip. Yan na yung talatang sunod. Ayun na yung tanong. 9. 9. Verse 9. Alalahanin niyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Tinan mo yung comparison, Brother Johnson, May binabanggit dyan ng mga Diyos-Diyosan. Ito nga yung mga rebulto. Then, sabi din, nagpakilala ang Panginoon na ako ang Diyos. Yan. Okay? Walang iba, walang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. Alin yung point of comparison? Sa Diyos. Yung tunay na Diyos at saka doon sa mga Diyos-Diyosan. Rebulto. Hindi yung Ama at saka yung si Kristo at saka yung Holy Spirit. Hindi doon yung comparison. Gusto nga maging tao lang si Kristo. Hindi po doon yung comparison. Kundi, based sa context, ang sinasabi dito, yung mga Diyos-Diyosan na yan, hindi yan tunay na Diyos. Hindi kasi gumagamit ng context. Kaya nga, verse 9 lang talaga ang nilagay niya. Kaya ang ikinocompare nila dito, yung Ama at saka yung Anak. Hindi ho, mga kapatid. Kundi, ang comparison dito ay yung tunay na Diyos, si Yahweh, YHWH, at doon sa mga Diyos-Diyosan. Yung mga Diyos-Diyosan na yan, hindi ho yan sila kagaya ng atin pong Panginoong Diyos. Ayan. At saka walang sinabi na ako yung Ama lang, ang Diyos. Kaya mali po yung point of comparison, kapatid na natoy. Hindi po ninyo na gagamit yung context dahil sa kagustuhan na manatiling si Kristo, hindi Diyos. So, naano po, nalalapastangan natin ang salita ng Diyos na hindi naman yon ang ibig sabihin, binibigyan ng bang kahulugan. At i-follow up natin to kasi nandyan naman siya. Siya pinag-ugatan nitong ating tanong. Sabi niya, kaya nga sinabi ng Ama, ako lamang ang Diyos, wala nang iba. Dahil ang mga tao ay gumagawa ng mga Diyos para sa kanila, katulad ng ginawa niyong Diyos si Kristo. Wala nga doon sa talata na sinabi ng Ama na ako lamang ang Diyos. Bakit nagaganito? Sabi niya kasi, kaya sinabi ng Ama ko, ako lamang ang Diyos. Nakita mo ba doon na yung Ama, nakasulat ba doon na sinabi ng Ama? Basahin nga uli natin yung 46:9 ng Isaias, mga kapatid.
Wala ho akong nakita doon eh. Sa verse 9, ayan o. Ang sabi diyan, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una. Ako ang Diyos at wala nang iba liban sa akin. Ako'y Diyos at walang gaya ko. So, ang konklusyon nila, ay di ama lang yan. Wala naman po dyan. Kasi, yun na nga, Pastor, yung Diyos dyan, singular ba yan? Nagsusulo ba yan? Brother Johnson, kung yung kadyusan ng pinag-uusapan natin dito, naniniwala naman talaga tayo na iisa lang ang Diyos, Brother Johnson. Oo nga. Pero yung iisang Diyos na yon ay meron po siyang tatlong persona. Okay. At dyan tayo nagkakatalo sa tatlong persona na yan. Yan. Kaysa kanila, yung ama lang. Okay? Hindi multi-personal sa kanila yung tinatawag na Diyos. So, ang conclusion nila palagi dito, yung ama lang yan. Okay? Yung ama lang yan. Hindi yan yung anak. Hindi yan yung Holy Spirit. Pero kung titignan mo sa talata, Brother Johnson, hindi kino-compare dito yung ama at saka yung Holy Spirit at yung ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kino-compare dito ay yung Diyos na tunay at naniniwala tayo na kapag sinabi natin Diyos na tunay, yung God na tinatawag, ito yung Ama, Anak, at saka Holy Spirit. So, itong kabuuan ng Diyos na ito yung kino-compare dito sa mga Diyos-Diyosan na ito, na hindi nila kasama yung mga Diyos-Diyosan na yan mula nung pasimula. Okay? So, wala silang kagaya sa mga Diyos-Diyosan na yan. Yan. So, ganun yun. Ang nangyayari, hindi ho kami parang pinipilit na hindi lamang ang Ama ang Diyos. Naniwala tayo sa isang Diyos, Pastor. Kaya lang, hindi ho nagsusulong. Hindi yung kagaya nila. Hindi kagaya nila katulad po ninyo. Okay. So, tingnan natin kung mayroong ibang tanong dyan. Direk, meron po ba kayong nakitang ibang question? Ako ay meron pa dito na nakita ko doon sa baka related sa topic, Brother Johnson. Ikuha na natin yan. Ayan. Sabi niya dito, tanungin ko kayo, tatlong persona ba ang Diyos ni Lucifer noon? Ito, pareho din. Yan muna, kay Brother Patrick. Ano po ang... Siguro ipasok muna to, tapos idugtong na natin yan. Ano po ang mystery sa dual nature ng Panginoon? Yun. Pwede rin to. Ano yung... andito kasi, tanungin ko kayo, sabi niya. Tumawag ka kaya, Brother Natoy, para makapag-usap tayo. Tatlong persona ba ang Diyos ni Lucifer noon? Kung tayo sasagot niyan, Pastor, maganda ang ating sagot dyan. Pero malamang hindi niya matanggap. Alam mo, Brother Johnson, wala na kasi tayong pagtatalo doon sa Ama. Naniniwala na tayo doon. So, wag na nating isali yun. Nagkaisa tayo doon, naniniwala tayo na yung Ama ay Diyos. Ngayon, tungkol sa anak, okay, meron ba tayong makikita na sinabi ng Biblia na siya ay Diyos? Okay? Meron na tayong nabasa, Brother Johnson. At marami pang mga talata sa Biblia na nagpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo ay Diyos. Gaya ng Titus 2:13, John 1:1, John 20:28, na makikita natin doon na si Kristo ay talagang tinawag na Diyos. Ngayon, sa Holy Spirit, meron din tayo niyan. Sa Isaiah chapter 6, Brother Johnson. At saka sa Acts chapter 25. Makikita natin doon yung paggamit ng pangalang Yahweh na ikinabit sa Holy Spirit. Now, yung Diyos na kinikilala ng Biblia, Brother Johnson, ipinapakilala ng Biblia. Yung tunay na Diyos, walang pasimulayan at walang hanggan. So, nag-i-exist po sila mula ng walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So, naniniwala tayo na mula doon pa lang sa langit, Brother Johnson, ay nandun na yan, nag-e-exist na sila. Yeah. Okay? Kasi, pag sinabi mong tunay na Diyos, dapat yan, walang pasimula at walang wakas. Yeah. So, doon, sa kay Brother Patrick tanong. Yan na. Ano po ang mystery sa dual nature ni Kristo? Paano naging posible maghalo ang glorified God at katawang tao
siya ba ay pinanganak or nilalang? Bakit bigatin? Son ang tawag sa kanya? Alam mo, Brother Johnson, may mababasa tayo dyan sa John 1:1 eh. Tingnan nga natin. John 1:1. Nang pasimula siya ang berbo at ang berbo ay sumasa Diyos at ang berbo ay Diyos. So maliwanag dito, ano ho? Yung berbo, kasama na ng Diyos noon pang pasimula. Wala pang Okay? pasimula eh. Oo. Kasama na siya ng Diyos. Now, alam mo, Brother Johnson, yung salitang sumasa dyan, sumasa, with God. Sa Kasama. ibang salin ng Biblia Kasama. ay, face to face with God. Correct, tama. Okay? Yun ang pinaka-literal niyang translation, face to Was face with God. Oh. with God. At ang sabi dyan, at ang verbo ay Diyos. Maliwanag, Brother Johnson. Yung verbo ay meron po siyang kalagayan. Ano yung kalagayan niya? Sabi Diyos. dyan ay, at ang verbo ay Diyos. Diyos. Now, ano ang nangyari sa verbo na yan? Yan. Sa verse 14, ganito po ang sinasabi ng Biblia. Yan. Sa talatang 14. At nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. So, makikita mo, Brother Johnson, yung verbo na Diyos sa John 1:1, ano daw ang nangyari sa kanya? Siya daw po ay nagkatawang tao. Yeah. Yung pagkakatawang tao niya, Brother Johnson, wala yan dati sa Wala kanya. yan. Oo. Okay? Kumbaga, idinagdag niya yan sa nature niya. Siya ay nagkatawang tao. Hindi siya dual nature mula sa pasimula. Hindi. Naging dual lang yung nature niya. Nung nagkatawang tao Ayaw, siya. malinaw. Okay? Nung nagkatawang tao siya. Now, kung titignan ninyo mga kapatid, dyan na tayo papasok doon sa huling bahagi ng tanong niya. Bakit siya tinawag na bigaten? Okay? Yung salitang bigaten kasi, Brother Johnson, ay monogenes yun sa Greek text eh. Na ang ibig sabihin niya, marami ngayong salin ng Biblia na i-translate po yun na one of a kind or unique son. Ayun ang ibig sabihin, Brother Johnson. So, si Kristo po, mga kapatid, ay unique. Ano ho? One of a kind. One of a kind. Wala siyang kaparehas sa mga tao, Brother Johnson. Kaya, doon natin makikita na yung dual nature ni Christ, Brother Johnson, hindi mo talaga yan makikita sa iba. Siya lang ang merong ganyan. Okay? Kaya unique ang atin pong Panginoong Hesu Kristo. Ano ho? Tignan nga po natin yung pangalawang bahagi niya dun sa tanong niya. Merong nakalagay eh. Sabi niya dito, siya ba ay ipinanganak or nilalang? Alam mo, Brother Johnson, pag pinag-uusapan yung siya ba ay pinanganak or nilalang, maliwanag naman sa Biblia. Ano ho? Siya po ay ipinanganak. Ano ho? Pansinin po ninyo sa aklat po ng Mateo. Ayan. Aklat ng Mateo. Sige. Ang kapitulo po ay 1. Okay? Ang talata po ay 21 to 25. Pansinin po ninyo ha. Matthew chapter 1, 21 to 25. Ganito po ang ating mababasa. At siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya'y Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Verse 22, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. 24.
At nagbangon si Jose sa kanyang pagkakatulog at ginawa niya ang ayon sa pinag-uutos sa kanya ng anghel ng Panginoon. At tinanggap ang kaniyang asawa. Then sa verse 25, pansinin ninyo mga kapatid, at hindi nakilala siya hanggang sa maipanganak ang isang lalaki na tinawag niya ang kanyang pangalang Jesus. Ano ho? So makikita ko na dito mga kaibigan at mga kapatid, ano ho, na ang ating Panginoong Hesukristo, ano ho, tinawag din po siyang Emmanuel, maliwanag sa mga pananalita ng banal na kasulatan, siya po ay ipinanganak. Ano ho? Siya po ay ipinanganak. Ano ho? At yung pagkapanganak sa ating Panginoong Hesukristo at sa kanya pong pagkakatawang tao, ito po'y dumaan po talaga siya doon sa tiyan ng kanya pong ina na walang iba kundi si Maria. Then siya po ay ipinanganak. Now, nilalang ba din siya? Ayan, may mga ganyan kasi, Brother Johnson nilalang din ba siya? Alam po niyo, Brother Johnson, dahil dalawa yung nature ng ating Panginoong Hesukristo. Yung kanyang pagka-Diyos, yan ay uncreated, Brother Johnson. Pero yung kanya pong kalagayang tao, yan po ay created. Okay? Kaya nga po siya nagkatawang tao, ang sabi ng Biblia. Ano ho? Yung tao dati ay hindi pa yung nagkatawang tao, yung nature niya as tao, hindi pa po umiiral yun dati. Kundi nagpasimula po yung umiral dito po sa bagong tipan. Ayun po ang maisasagot natin tungkol po sa bagay po na yon. Ano ho? Ayan. Okay. So, malinaw na siguro yon. Punta tayo sa ibang tanong, mga kapatid. Para mabigyan natin ng ibang mapansin natin yung ibang tanong. Mula ito kay Alberto Taiko. Yan. Ang tanong niya dito, Pastor, good afternoon po, Pastor. Pwede po ba malaman kung anong comments nyo regarding sa ceremonial law sa Old Testament? Pinag-aralan ko po kasi ang regarding sa tithes at parang lumalabas na na-fulfill na po ito. Alam natin na dito nabubuhay ang mga religion, denomination. Pero tama po ba na i-promote ito kahit na-fulfill na? For me, okay sana i-promote ang tithing kung alam ng members na na-fulfill ito. Kaya lang, kailangan pa rin para sa gawain ng Panginoon, pero lalabas nga lang itong offering. Salamat po. Marahil ay kapatid naman ito, pero ang sabi niya, pinag-aralan niya, na parang lumalabas na kasama ito sa ceremonial law, na na-fulfill na. Ang isang bagay na gusto kong mabigyan dito ng pansin, yung sinabi niya na, alam natin na dito nabubuhay ang mga religion, denomination. Pero tama po ba na i-promote ito kahit na-fulfill na? Yan. So una, di tayo naniniwala doon na na-fulfill na. At di rin tayo naniniwala na sa ika po nabubuhay ang mga religion. Kasi kung titinan nyo, yung mga hindi nag-iika po, buhay na buhay. Kasi ang ika po, 10%. Yung hindi nag-iika po, hanggang 50%, Pastor, pagka nanghingi. So, sagutin natin, na-fulfill na ba to? O kasama ba to sa ceremonial law? Pastor? Magandang sagutin natin yan, Brother Johnson, pero meron tayong tawag. Siguro, pagbigyan natin ang ating kapatid kasi baka mawala pa siya sa linya. Priority natin yung mga live na tawag. Brother Ariel from Caloocan City. Hello po. Okay, narinig po ba ako dyan po? Yung mahina. Naririnig po dyan? Hello? Naririnig po po.
medyo mahina. Pakilakasan, i-request po siguro natin kung... Baka dito yung ano. Po yung boses ko dyan, Ayan. Pastor. Ayan po, ayan po. Okay. Okay, ang katanungan ko pong Pastor Brother Johnson, no, sa ating mga, sa inyong sumusubaybay dyan sa araw ng, hindi ko alam kung anong, alam ko lang, pag-aralan natin yung Katotohanan yung po. programa. Pero ang tanong ko po, Brother Johnson, no, kasi ang paniniwala kasi ng SDA, ang iisang Diyos na meron tatlong persona. Kaya yung iba dyan, hindi naniniwala yung mga ibang viewers na si Kristo ay Diyos. Kasi ang tanong po namin dyan, Brother Johnson, kung si Kristo ay Diyos, yung nagsugo po ba kay Kristo ay hindi na Diyos? Kasi isa lang po ang Diyos na binabanggit ninyo sa inyong sa inyong tinuturo. Kung si Kristo ay Diyos, kung si Kristo ay Diyos, yung nagsugo ba sa Kanya, hindi na Diyos. Kasi sabi natin, isa lang ang Diyos. Ganito yun. Oo, yun ang po ang tanong ko. Kasi ang pinapahayag ninyo, ang isang Diyos ay may tatlong persona. Ngayon, kung iisa lang talaga ang Diyos, kasi meron kasing pagkakalito dyan. Yung Father, Son, Holy Spirit ba, persona ba o Diyos? Kasi inaamin ninyo na yung anak ay Diyos. So kung Diyos yung anak, at siya rin ay person, malilito ang mga tao dyan. Person ba talaga yung Ama, Anak, Espiritu Santo o Diyos? Kaya ang tanong dyan, kung si Kristo na anak ay Diyos, yung nagsugo ba kay Kristo ay hindi na Diyos dahil iisa lang ang Diyos? Okay. Okay. Doon siguro sa salitang person na pastor. Ganito kasi yan, kapatid na Ariel, no? Kung titignan natin ang banal na kasulatan, meron kasi siyang ipinakikilala talaga na meron talagang iisang Diyos. Ano ho? At kung pag-aaralan natin ng mas malawak at mas malalim yung banal na kasulatan, yung iisang Diyos na yon ay ipinakilala siya sa tatlong persona. Yeah. Ito yung Ama, Anak, at saka Holy Spirit. Now, Mamaya linawin natin yung persona kasi mukhang hindi niya matanggap yon. paanong iisa pero tatlong persona? Yung salitang Diyos kasi, Brother Johnson, yan kasi yung nature nila, yung essence nila. Okay? Yung kalikasan. Iisa lang sila sa kalikasan, Yan. pero marami silang persona. Parang ganito, tayo, Brother Johnson, ang nature natin, ang essence natin ay tao. Yan yung nature natin. Iisa lang yung nature mo at saka yung nature ko. Tama. Parehas lang yan, Brother Johnson. Okay. Dangan nga lamang, dalawang persona tayo. Yon. Ikaw si Brother Johnson at ako si Bjorn Apiendo. So, sa ganitong kapamaraanan, siguro mailalarawan natin, Brother Johnson, yung paniniwala natin tungkol sa iisang Diyos sa tatlong persona na ipinapakilala ho ng Biblia. Mas, kung titignan mo kasi, Brother Johnson, sa Biblia, malaki ang problema kung hindi mo kikilalanin yung tatlong persona sa isang kaligyasan. Mas magulo. Mas magulo kasi ang nangyayari kahit napakalinaw na sa talata na si Kristo ay Diyos, ay hindi pwedeng yan. Kaya gagawa ng paraan na huwag maging Diyos si Kristo kahit malinaw na nababasa ito sa Biblia. Magsiselect lang sila ng mga talata na papabor sa kanilang theology. Which is hindi ganon, Brother Johnson. Dapat yung theology natin ang nag-a-adjust doon sa itinuturo ng talata ng Biblia. Ayan. Okay. Kaya nga sa mga Trinitarian pastor, tama, kasi nakita nila ito na napakahirap na ibasura, parang baliwalain yung ibang mga talata, lalo na yung Hebreo na ipinapakilala mismo ng Ama, yung kanyang anak, na ito ay Diyos. Ibig sabihin, base po doon sa tanong ng ating caller ay medyo mayroong kalituhan doon, pastor, sa tinatawag na persona. Persona ba ang Ama at Espiritu? So, ano yung maibibigyan nating sagot dito, pastor? Alam mo, Brother Johnson, yung person kasi, tinitignan natin siya na merong isip, merong damdamin. Tama. Ayan. At ang mga katangian na yan, Brother Johnson, ay makikita natin sa Ama, Anak, at saka sa Holy Spirit. No? Siguro magpakita tayo mamaya. Yung isang talata na mababasa natin na yung Ama ay tinawag na persona
palagay ko ay hindi hindi tanggap ng ating caller, assuming pero mamaya pwede naman niyang linawin ito. So parang naghahanap siya kung yung Diyos ba, yung Ama ba, person o si Kristo lang ang persona. So Pastor, yung talata na pwede natin sabihin na yung Ama ay tinatawag na ay binanggit mismo sa talata ng Biblia na person. Ayan. Sige, basahin natin sa Hebrews chapter 1, verse 3. Ayan. Sa Basahin, King James. basahin natin sa English. Sa English po natin ipakita. Okay. Tayo natin na makita sa English. Hebrews chapter 1 verse 3. Ayan. Yan, Pastor. Who being the brightness of His glory and the express image of His person. So, hindi man maniwala yung mga INC na si Kristo ito kasi Diyos ang tinutukoy dito ay. The So, image of His person. Yeah. So yung Diyos, kapatid na Ariel, ay person. Kasi meron kasing paniniwala, Pastor, na akala niya ang person is yung Tao. yung may katawan, may part ng katawan. Yan ang understanding ng iba sa person. Pero sa definition kasi, ito yung merong damdamin. Ay kaisipan. May sariling Kalooban. pakiramdam o kaya pagdedesisyon, pagpapasya. At meron yan ang Holy Spirit kung ito ay papagdodahan. Kasi malinaw na yung Ama ay person. Pero hilingin natin ng follow-up si Brother Ariel kung ano pa yung gusto niyang malaman para ma-follow up din natin yung sagot. Apo, Sige po. rinig ba ako dyan, Brother Johnson? Opo, dinig po. Ang tanong ko po, Brother Johnson, yung binasa niyong Hebreo 1:3, tanggap ko yan na yung tutukoy dyan na person ay yung Father. Pero, tanong ko, Brother Johnson, no? Sa Bible, ang nababasa natin, yung anak ay larawan ng Diyos. Pagdating nga sa Hebreo 1:3, sabi dyan, siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian, tunay na larawan ng Diyos. Tanong, Brother Johnson, yung anak ba persona o larawan ng persona ng Diyos? Ayon sa Biblia. Persona. Alam nga naman natin sabihin, hindi siya persona. Sa Hebreo 1:3, nakalagay dyan, siya larawan ng kanyang persona. Kaya tinatanong ko, may mababasa ba kayo na yung anak ay persona o yung anak ay larawan ng persona ng Ama? Ayan. Sige, sagutin mo namin bago ka mag-follow up, Kasi Okay. kailangan maipaliwanag po natin bakit sinasabing larawan siya ng kanyang pagka-Diyos. So anong ibig sabihin nun? Ayun ba ay kailangan bang ma-question natin yung personality ng anak o merong gustong ipakitang punto dito, Pastor? Maganda itignan natin yung doon pa rin sa Hebrews chapter 1 verse 3. Pero gamitin naman natin yung NIV. Yan. NIV. The New International, New International Version. Tingnan natin. Ayan. The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being. Ayan. So, pansinin mo, Brother Johnson, si Christ daw, yung anak, siya daw ay yung exact representation of His being. Yeah. So, or of His person. So, kung ano yung Ama, ganun din yung anak. Yeah. Kung yung Ama ay person, dapat ganun din yung anak. Kasi sabi dyan, Tama. exact. Tama. Okay? Tama. Representation of His person. Yan. So, hindi natin na pwedeng ma-question yung personality ng Panginoon kasi nga eksakto nga eh. Kung ano yung Ama, ganun din siya. yun din siya. Kung yung kung person yung Ama, ganun din yung anak. naman. Ayun. So, meron pa po kayong tanong doon, kapatid? Brother Johnson, sa Colossus 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. So, ang tinatanong ko niyan, Brother Johnson, kung meron po ba kayo mabasa na yung anak ay persona? Hindi kasi nakalagay sa Bible larawan, kagaya sa Ikalawang Korinto 4:4, na yung kanyang kaluwalhatian, sabi doon
si Kristo ang larawan ng Diyos. So, gusto ko mahanap sa inyo yung sabi nyo na yung anak ay person. At kasi nakalagay sa Bible, na nababasa ko tungkol sa anak, puro larawan. Larawan ng Diyos. Ganito kasi kapatid, kung ang gusto nyo ay word for word palagi, ay hindi mo rin mababasa na si Kristo hindi persona. So, yan ang problema po dyan. Kung mag-word for word kayo, baliktarin nyo lang yung hinahanap mo, magkakaproblema din. Meron ba tayong mababasa si Kristo hindi person? So, ang mas pumapabor, pastor, person siya kasi eksaktong personalidad ng Ama nasa kanya. Eh di kung hindi siya person, hindi exact image. Tama. So, ganun lang. At hindi po natin po pwede yung gusto ko mabasa. Mas maganda po, unawain natin yung mga nababasa. Kasi marami po dyan ang mensahe na hindi po eksakto doon sa word na gusto natin, pero yung mensahe nandun. So, ayun po. At napakahirap naman na sabihin natin, si Kristo na nagkatawang tao at ipinako sa krus ay hindi persona. Ay, palagay ko, mas mahirap naman yatang hindi katanggap-tanggap yun, kapatid. Meron po kayong gustong follow-up? Kasi ang inaano ko sa inyo, yung sabi ng banal na kasulatan na yung kanyang anak, ito ay kanyang larawan. So, ito naman, pastor, lulubayan ko na yung anak. Ngayon, tutungo naman po ako sa Holy Spirit. So, yung Holy Spirit po ba ay bakit natin tinatawag na person? Yung Holy Spirit ba, meron pa tayong mababasa na yung Holy Spirit ay kagaya ng larawan din ng Diyos na kagaya ng tinutungkol sa anak, napatungkol sa anak na para maging persona rin ng Holy Spirit. Kasi binigyan natin ng definition kanina na pag sinabing person, ang definition po ng Bible ay may sariling desisyon, may sariling damdamin, nagpapasya, may nalulungkot, napipighati. At pwede ho nating basahin yung isa-isa yung mga talatang iyan. Pastor, anong masasabi mo dun sa tanong niya? Oo, kasi Brother Johnson, ang Holy Spirit kasi ay may emotion. Yan. Okay, meron siyang, ang katangian kasi ng person, Brother Johnson, ay may kaisipan, may damdamin, may kalooban. Yan, may kalooban. Now, yun bang katangian na yan ay makikita natin sa Holy Spirit, sa banal na kasulatan. Unang-una, siya po ay may kaisipan. Okay? Sabi diyan sa 1 Corinthians 2:10 to 11. Ano po ang sabi diyan? 1 Corinthians 2:10 to 11. Sige. 2 verse 11. 11. Yeah. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay na tao? Kundi ang espiritu ng tao na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng espiritu ng Diyos. Tingnan mo, nakikilala. Meron siyang pagkilala. So, meron siyang kaisipan. Nasabi diyan sa verse 10 ay meron din, siya din ay nagsisiyasat. Oo, dami. Okay? Actually, So, marami. So, may kaisipan siya, Brother Johnson. Meron din ba siyang damdamin or emotion? Meron din po. Pansinin po Meron. ninyo sa Ephesians chapter 4 verse 30. Yan. Okay? Sige. 4 verse 30 ng Ephesians. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Yung salitang grieve dyan, Brother Johnson, ay nagpapakilala sa Espiritu Santo na siya ay merong damdamin. Yan. Nalulungkot. Siya ay merong damdamin. Napipighati. Siya ba ay merong ding will? Yan. Okay? 1 Corinthians 12 verse 11. Sige. Basahin natin. 1 Corinthians 12:11. Sige, hintayin natin para makita po mismo sa screen yung talata. 12:11. Datapwat ang lahat ng ito ay ginagawa ng isa at ng gayon ding espiritu
na binabahagi sa bawat isa ayon sa, kanyang ibig. Oh, di mayroon siyang According to His will. kagustuhan, According to His kalooban. will. So, Okay. makikita dito, Brother Johnson, yung mga katangian Mhm. ng isang persona sa banal na espiritu. Kaya hindi natin siya pwedeng sabihing impersonal. Hindi siya persona o Oo, persona. Actually, marami yan. Namili lang tayo. Magdagdag lang ako doon, sige, sige. Pastor. Isa sa mababasa pa natin gawain ng Espiritu Santo, Roma 8:16. Ito, mahalaga po yung tungkulin o yung ginagawa ng Holy Spirit dito. Ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y 8. Ay, pwede na rin yan. Pero 26 yung sinabi ko eh. 16. Pero pwede na rin yan. Nagpapatotoo. O, di sa 26 tayo. So, sabi dyan, sa 26, ayan. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. O, kita mo na? Tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin na nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik at na hindi naisasaysay o hindi maisasaysay sa pananalita. So, tumutulong sa kahinaan ng tao. At marami pa siyang nagtuturo din siya doon sa Juan 14:26. Nagtuturo siya. Nagpapahayag doon sa binasa mo kanina, Pastor. At marami pa. Okay. So, meron pa po kayong question tungkol dito sa Holy Spirit. Kasi yung katangian o yung tinatawag na attribute ng Diyos ay Meron pa po. meron din siya. Sige po. Tungkol naman, Brother Johnson, sa dual nature na binabanggit nyo palagi dyan sa inyong programa. Ang tanong ko dyan sa dual nature, nung namatay ba si Kristo, nasaan na yung kalikasan Diyos niya? Saan napunta? Ayan. Naitanong din yan sa amin kagabi. Apo, sige. Kasi, kapatid, kasi ganito yan eh. Yung question kasi, Pastor, kung may dual nature siya, nung namatay siya, saan napunta yung kanyang pagka-Diyos? Tandaan po natin, isang nature lang, ay isang persona lang si Kristo. Isang persona lang siya, hindi yung separate yung person niya bilang tao at separate yung person niya bilang Diyos. Ngayon, ang tanong ay, nung namatay siya, naroon ba ang Diyos sa kanyang libingan? Alam niyo, yung Diyos, kapatid, hindi natin pwedeng gawing limitado na parang tao na kung saan nandoon sa libingan, hindi pwedeng humiwalay. Ang Diyos kasi ay tinatawag na omnipresent. No? Omnipresent, omnipotent, omniscient, eternal. So, wag natin isipin na yung Diyos hindi pwedeng humiwalay doon sa tao o kaya ay may sarili din itong pinuntahan nung namatay si Kristo. Kasi ang kadyusan, ang pagka-Diyos ay omnipresent. Pastor. Hindi natin siya pwedeng limitahan na dito ka lang. Okay? At hindi rin natin siya pwedeng sabihin na Nandun. kung ano man yung gusto niya, Brother Johnson. Thy will be done, sabi nga natin eh. Kung anong gusto niya. Ngayon, kasama ba ng kanyang katawan yung sa kanyang kadyusan? Ayan. Sa Colossians chapter 2, Brother Johnson, verse 9. Kasi dahil sabi mo, hindi natin pwedeng limitahan eh. Tama. So, posibleng nandun, nasa kanya, kung nasaan siya, Brother Johnson. Hindi natin malilimitahan. Correct. Sa Colossians chapter 2, verse 9, sabi dyan, sapagkat sa kanya nananahan, Ang kapuspusan. Yan. sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagang ayon sa laman. Nung namatay si Kristo ba, nandun pa rin yung laman niya? Nandun pa rin naman. Nandun din pa rin naman. Kaya ang sabi ko, Brother Johnson, hindi natin sabi mo kanina, hindi natin pwedeng malimitahan. Hindi. Kung gusto niya doon, Oo. kung gusto niya saan man, hindi natin malilimitahan, Brother Kaya Johnson. nga sabi ni Pablo doon, great is the mystery of godliness. So, mystery siya. Hindi natin pwedeng tutulan yun. Nasa Kolosas. Na kasama nung pagiging laman niya, andoon, hindi naghiwalay. Ngayon, ang kini-question na lang, nung namatay, nasaan napunta? So, hindi natin siya pwedeng limitahan ang pagka-Diyos.
Kasi, Kung ano yung gusto niya, Brother Johnson. O, ikaw sumama man sa roon sa ilalim ng lupa. Wala rin problema. Pati doon sa mas pinakailalim ng lupa, nandoon ang Diyos. Kasi everywhere nga po siya. Ayun. Sige, kapatid. Nakarami ka na, ha? Pero sige, bigyan ka pa kita ng isa. Kasi sabi nyo, everywhere ang Diyos. Pastor, Hindi namin sabi yan. Ang Diyos, ang Biblia ang nagsabi niyan. Gusto mo basahin natin mamaya? Kasi ayaw natin kasi ang dating sa mga nanonood kami lang may sabi. Kaya nga nagbabasa po kami ng talata, kapatid. O pag nagbasa kami ng talata, wag niyo pong sabihin na sabi niyo. Biblia. Brother Johnson, pwede po pakiano po yung 2:27 ng gawa? Kung iniwan ba yung katawan o hindi? Okay, sige. Punta tayo sa gawa 2:27. Ano bang ibig sabihin nito? Ayan. Sapagkat hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades, nititiisin man na ang iyong banal ay makikita makakita ng kabulukan. Ano yung sinabi mo dito? Kung hindi ba iiwan yung katawan? So, ano ang ibig sabihin nito? Iwan si Kristo. At sabi nyo, ang Diyos ay nasa latanda ko. Pero bakit dyan sa 2:27, hindi iwan ang iyong katawan sa Hades? Ano po ibig sabihin po niya? Yun. Ito ang maganda. Anong ibig sabihin ng talata? Tama naman, Brother Johnson. Maliwanag naman yung sinasabi ng Biblia na hindi mo iiwan ang kaluluwa ko sa Hades. Ibig sabihin, hindi siya mananatili doon. Oo nga. Hindi siya mananatili doon. Kaya nga sabi niyan, nititiisin man ang iyong banal na makikita ang kabulukan. Kasi mariresurrect siya ulit. Na mabuhay sa uli. At saka yung kaluluwa na tinatawag ko kayong, yung kanyang kabuuan bilang tao, hindi na natili roon. Correct. Ayun. Yan ang ibig sabihin nun. Huwag na natin siyang bigyan ng ibang kahulugan. So, kasi binuhay siya uli. Okay. So, kapatid, bigyan natin, baka mayroong ibang tanong dito, ay pagbigyan din ulit natin sila. Maraming salamat, Brother Ariel, sa inyo pong mga pinadalang pong katanungan, sa inyo pong mga katanungan. Po. Okay. God bless you po. Thank you. Sige. Sige po, direct. Meron pong tanong dyan? At meron akong mga nakita. Ay, hindi. Nagbasa tayo kayo ng tanong. Oo. Na hindi na... Ano nga yung binasa sagot. natin? Oo nga. Yung tithes daw ay Sagot ka. na-fulfilled na. Ayon sa pag-aaral niya, ito'y tanong ni Alberto Taiko. Yan. Kasi sa pag-aaral na niya, ang tithes ay kasama sa ceremonial law sa Old Testament. So, hindi tama ba na i-promote pa rin ito kung na-fulfilled na? Yan. At tapos sabi niya, yung nabubuhay daw sa tithes yung mga religion. Pastor. Alam mo, Brother Johnson, yung tithe kasi, nauna siyang dihamak. Nandun na siya sa Genesis bago pa ibinigay yung mga batas sa seremonyal. Correct. Batas na seremonyal. Ayan. So, kasi paano ba natin binibigyan ng description yung ceremonial law, Pastor? alam mo kasi, Brother Johnson, ang mga halimbawa ng ceremonial law sa banal na kasulatan, ito yung sistema ng paghahandog, yung mga pista ng pagdiriwang, Mga seremonyang ginagawa. yung mga ritual na kalinisan. Yun yung may fulfillment. Oo. Ngayon, gaya din nung sa pagserbisyo ng mga pari or mga libita. Ayan, ceremonial law yan, Brother Johnson. Now, ang ikapo ay matagal nang binabanggit yan sa Genesis pa lang, Brother Johnson. Sa Genesis 14:18 to 20. Nauna pa ang tithe bago yung ceremonial na batas na ipinagkaloob. Basahin nga po natin Genesis 14:18 to 20. 14:18. At si Melchizedek na hari sa Salem ay naglabas ng tinapay at alak at siya saserdote ng kataas-taasang Diyos. Okay. Ayan. At
Binasbasan niya siya na sinabi, pagpalain si Abraham ng katastasang Diyos na may-ari ng langit at lupa. Ng lupa. Sige. 20. At purihin ang katastasang Diyos na nagbigay ng iyong mga kaaway sa iyong kamay. At binigyan siya ni Abraham ng ikasampung bahagi ng buong samsam. So makita dito ni Brother Johnson na yung tithe, prinsipyo ng pag-iikapo ay nandun na. Okay? Bago pa ibinigay yung mga ceremonial na batas sa Leviticus, gaya ng binasa, mga binigay natin kanina. Isa pang bagay na nais kong idiin natin sa mga sinasabi ng banal na kasulatan, maging ang ating Panginoong Jesucristo, kinikilala niya ang pag-iikapo na tinatawag. Tama. Pansinin po ninyo sa Matthew 23 verse 23. Basahin natin yung yung ang salita ng Diyos. Sige nga, ayan. Maganda nga siguro yan. So, tingnan natin yan. Yung Mas mababaw mababaw na yung Tagalog. salin, yung ESND. 23-23 ng Mateo. Tingnan natin, mga kapatid, ang pagkakasabi po ng ating Panginoon mismo. Nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga parisiyo. Kayong mga mapagpakunwari. Ibinibigay nga ninyo kahit ang ikapo ng inyong mga pampalasa. Ngunit, hindi naman ninyo sinusunod ang mga mas mahalagang utos tungkol sa pagiging makatarungan, mahabagin, at pagiging tapat. Dapat niyang magbigay kayo ng inyong mga ikapo. Pero huwag naman ninyong kaligtaang gawin ang mga mas mahalagang utos. Ayan, magbigay daw eh. Mag-ikapo nga kayo, sabi Oo nga nga. sa ibang mga salin pa. Doon sa English, you should tithe. Oo. So, maging ating Panginoong Jesucristo ay kinikilala niya yung batas may kinalaman po sa pag-iikapo. Pangatlong bagay, Brother Johnson, na nais ko Sige. pong idiin, ang tithe ay patuloy yung kanyang bisa, yung kautusan or yung prinsipyo ng pag-iikapo, Brother Johnson, ay nananatili. Sa katunayan, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga ngaral ng Ebanghelyo ay dapat suportahan na kahalintulad ng paraang suporta ng mga Libita nung panahon ng Lumang Tipan. Pansinin mo, Brother Johnson, sa unang Korinto 9:13 hanggang 14. Okay? 1 Corinthians 9:13 to 14. Okay, hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo at ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap din ng parte sa mga bagay na inialay sa altar. 14. Yan. Sa ganito rin namang paraan, iniutos ng Panginoon ang mga tumanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga nangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. So nakita mo, Brother Johnson, yung comparison. Yung sa Old Testament, sabi doon, ay may mga bagay silang tinatanggap. Isa dyan yung ikapo, Brother Johnson. Then sinabi ni Apostol Pablo, dapat ganito rin yung gawin daw natin sa pagsuporta sa mga nangangaral o nagdadala ng ebanghelyo ng atin pong Panginoon. So Ayan. nakikita ko, Brother Johnson, sa bagay po na ito, ang ikapo, mga kaibigan at mga kapatid, yung prinsipyo ng pag-ikapo ay from Old Testament, nagpatuloy sa panahon ng mga apostol, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo. At ako'y naniniwala na nagpapatuloy yung prinsipyong ito hanggang sa kapanahunan natin. Ayan, may nagtatanong dito kung pwedeng tumawag. Ariel Balahadjan. Narinig mo naman kanina may tumawag. At ina-announce lagi po yan. Kaya hindi nila po kailangan tanungin kung pwede bang tumawag. Tumawag na po kayo habang may time. Mahirap po pagka wala na at 5 minuto na lang. Hindi na po pwede yun. So, habang may time pa, Ariel Balahadja, tawag na po kayo. Isa din po itong Iglesia ni Cristo. Ayan. Paul ng Camarinesor, good evening po. Totoo po ba ang nabunta sa maligno? Nabanggit po kasi ang salitang maligno. Basahin nga natin sa magandang balita 34:14. Biblia. 34:14. Totoo yan kung nabanggit. Pero ang tanong ay ano yan?
Isaias 34, 14. Sige nga, pakilagay nga. Ang maiilap na hayop ay sasama sa mga asong gubat at tatawagin ng mga tikbalang ang kapwa nila maligno. Doon bababa ang babaeng halimaw upang magpahinga. Ito mga ano to eh, mga horror. 34:14. Nga, may tikbalang tiyanak na lang kulang dito ay. Maligno. Pati halimaw, naroon na. Oo. Kung titignan mo kasi, Brother Johnson, yung context niya, may mga kinalaman to sa mga hayop yung binabanggit dito eh. Aha. Okay. Pansinin mo sa verse 13, may nabanggit dyan na tsakal, ayan, avestros, then may hilap na hayop 13. sa verse 14. So, Ayan, no? hindi niya pinag-uusapan dito, Brother Johnson. Sa tingin ko, mas malapit na translation itong sa salita ng Diyos. Tagalog. Oo. Ayon Ang sa Biblia. atong luma. Sige nga, pakilagay nga sa lumang salin po. Kasi yung mga terminong ginamit doon, mukhang iba yung ibig sabihin. Sige, 13 hanggang 14. 13 muna tayo. Ang mga tinikan ay tutubo sa kanyang mga palasyo, mga kilitis at mga lipay ay sa mga kuta niyaon. Magiging tahanan ng mga tsakal, looban ng mga abistros, mga hayop nga ito. Mga hayop, po. At ang mga mailap na hayop ay sa ilang ay makikipagsalubong doon sa mga lobo at mga lalaking kambing ay hihiyaw sa kanyang kasama, ang malalaking kuwago at ay tatahan doon at makakasumpong siya ng dakong. Kahingaan. At kasi naging tikbalang. I don't know. Hindi ko alam. Yung kambing yata yung tikbalang. Hindi ko alam, Brother Johnson, kung ano ang nagagamit na kasi yung salitang tikbalang sa panahon natin ngayon kapag sa mga horror movie eh. Oo, Ewan ko ina-invento na kasi yun eh. Ewan ko kung anong kahulugan niyan talaga sa Tagalog. Sorry, hindi ako purong Tagalog. Parang nasubra naman yata. Kasi sa atin yan, tikbalang. Ano ba yung tikbalang sa atin? Ito yung tao na mukhang kambing. Yun, tikbalang nga. Ito, nga. Yung Kaya iba, pala, Brother Johnson, yung tikbalang sa kanila ay tao na may- mukhang hayop. Oo, hayop. Ang mukha niya kambing o parang kabayo. Oo. Sa mga nakakatakot na movie, Yan. yun nga ang ginagamit nila. Oo, yan. Mukhang, ang tawag dito? Mukhang... Tao ang katawan, Oo. ang ulo, Mukhang kabayo. hayop, Yan, kabayo. mukhang Ayun. Kaya pala tikbalang yung nilagay. ano naman yung maligno? Ang sabi doon tungkol sa maligno, pakilagay nga po uli doon sa yung dating ng Biblia. Pakilagay nga po uli yung verse 14. Direct? Sige. Ayan, no? At ang mailap na hayop ng mga asong gubat. Tapos tatawagin yung mga tikbalang. Doon sa natin, mga lalaking kambing, mamailap na kambing, ang kapwa maligno. O pakilagay nga po sa sa lumang Biblia. Yan. Lalaking kambing nga, ang tikbalang dapat doon. Ayan nga. At ihiyaw, siguro yung kasama yung malalaking kwago. Ay, yung maligno, kwago. Nako. Ay, hindi naman maligno. Ayan, o. Pinagsama niya. Ayan, Pastor, pinagsama niya yung dalawang salin na yan. Kwago, maligno. Ang tikbalang ay mga lalaking kambing. Yung halimaw naman, babaeng halimaw naman yan, ay wala na yung halimaw. Lagyan ng halimaw sa Tagalog sa mga nang balita Biblia. Sa tingin ko, Brother Johnson, yung salitang lilit ang ginamitan nila ng salitang tikbalang dyan or yung, anong tawag dito? Yung kapwa nila maligno. Kasi yung lilit sa Hebrew ay pwede siyang mai-consider kasi na ito yung female goddess nila na
demon siya na Masamang, ano? sa kanilang paniniwala, Brother Johnson, ito ay nocturnal animal na tumitira sa mga desolate places. Ah. Siguro yung concept na yun ang kinuha nila. Okay. Kaya isinalin nila ito sa isang ang tawag dito? Yung mga term natin ngayon sa Tagalog. May konsepto na ng pagka-Pilipino yung pagkaka-translate. Okay? Si Brother Ariel Balhadya pala yung tumawag. Tama kay Ariel. Sorry naman. Ariel nga pa. Tapos naman, sabi ko, tumawag ka na. Ariel nga pala siya. Ang bira naman. Sorry naman, kapatid. Nakatawag na pala. Suki namin itong taga-subaybay at mabutit nakita mo ito, kapatid. Okay, meron pong tanong dyan. Ito, meron tanong si Eric Reyes. Hindi ko na ilagay sa screen. Ayan, sige, yan na lang. Paano po ba magbasa ng Biblia? Saan po dapat magsimula? At paano po ba mag-devotion? Soap method po ba? Ano kaya yung soap maganda method to. na yan? Bakit? Yung mga... Ibig sabihin? Ano po yung soap? Okay. Uh-huh. Ayan. Sige. Paano po ba magbasa ng Bible, Brother Johnson? Alam mo, may mga iba-iba kasing pamamaraan ng pagbabasa ng Biblia. Pero ang ipapayo ko sa iyo, kapatid, ay yung pagbabasa ng Biblia according to its context, Brother Johnson. Hanggat maaari po, basahin po natin siya sa kanya pong kinalalagyan. Okay? Hindi yung babasa ako ng talata dito, then maghahanap ako ng mga halos kapareho niyang talata, then hindi na i-consider yung context. Maganda, kapatid, magsimula ka sa isang kapitulo, then tapusin mo yung kapitulo niya. Then kaya pwede mo rin basahin yung book by book, Brother Johnson. At pwede tayo magsimula sa Genesis, Brother Johnson. Depende po kasi yan sa need po ninyo. Depende po yan. Kapag kayo'y nagdi-devotional, magandang bagay na gawin po ninyo yung pag-aaral na sa konteksto, Brother Johnson, para makita ninyo yung istorya sa kanyang kabuuan. Hindi yung binasa mo dito, tatalon ka na sa iba. So, Tama. wala naman pong problema yon, pero mas beneficial yung pag-aaral natin ng banal na kasulatan, Brother Johnson, kapag binabasa natin ito according sa kanya pong context. Now, yung soap method ng pag-aaral ng banal na kasulatan, maganda rin po ninyong gawin, kasi scripture, ang ibig sabihin nun ay read a short Bible passage, pero yung short Bible passage, kapatid, ay i-consider mo na yung context o kaya yung pericope niya. Then obserbahan mo kung ano yung kahulugan, what it meant, and what it means. Ayan, tignan mo yan, kapatid. Then i-apply natin ano yung mga prinsipyo doon na pwede nating may apply sa atin pong mga buhay. Then tayo po ay manalangin. Yun yung tinatawag nilang SOAP method. Scripture, observation, application, and prayer na tinatawag. So, wala naman pong problema dyan, kapatid, sa ganyang uri ng pag-aaral ng banal na kasulatan kasi devotional naman ang gagawin, Brother Johnson. Mahalaga ay napapakain natin spiritually yung kailangan natin, kalagayang spiritual na kailangan natin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maganda, paintulutan natin na mangusap ang Panginoon sa atin sa pamamagitan ng kanyang banal na kasulatan at tayo mangusap sa kanya sa pamamagitan ng atin pong mga panalangin. Ayun. Okay, meron tayong isa habol na tanong dito mula kay Eric. Okay, sige, yan na lang. Sige po. Pakilagyan lang po yon kasi nandun na. Ay. Nagpalit. Sige. Walang mababasa sa Torah man o Christian Bible kung ano ang pagkakilala ng Ama kay Jesus. Ang mababasa, ang kanyang tawag ay may bigatinsan. Walang mababasa na tinawag niyang Diyos o Panginoon ng kanyang Ama.
Ang tanong, po iba ba ang Ama kaysa Anak? Diyos ba ang Ama? Diyos pa rin ang Anak? Sino sa kanila ang nag-iisang Diyos at iisang tagapagligtas kung sila ay magkakaiba? Ayun. Medyo doon siguro sa pastor na dapat mapailawanag natin kung bakit tinatawag silang isa. Kasi kung Diyos ang Ama at Diyos din ba yung Anak, sino sa kanilang nag-iisang tagapagligtas? Kailangan yun, yung bakit sila sinatawag na isa? Nagsusulo ba sila? Brother Johnson, yung sabi niya kasi wala daw mababasa sa Biblia na tinawag ng Ama yung kanyang anak na Panginoon at Diyos. Nabasa na natin kanina yun Baka late kasi. Sa Hebrews Maaring, 1, late 8 siya to nanood 12, kapatid, nandyan yan. At saka nasa unang bahagi kanina ng program pa po namin. Sinagot po Baka namin late siya. yung tanong po na yan. Ngayon, bakit iisa tapos yung Ama, Diyos, yung Anak, Diyos, yung Holy Spirit ay Diyos? Sa Biblia kasi, kapatid, no, kahit marami pa yan, pwedeng tawaging iisa. Magbasa siguro tayo mamaya. Kaya yung pinakilala ng Biblia na merong iisang Diyos, naniniwala po kami dyan. At meron din siyang pinakilala na 3 persona, naniniwala din po kami dyan. So, ang meron po ay there is one what, okay? Yun yung one God at 3 whos. Yung Ama, Anak, at saka Holy Spirit. 3 persons in one God. Parang tayong mga tao, marami tayo sa persona, Brother Johnson. Ikaw, ako, sila. Yan, marami tayo. Pero yung nature natin, iisa. Siguro, magpakita tayo ng talata na yung marami ay pwede ngang tawaging isa. Yung nasa Juan 17, 21 siguro. John 17, 21 at 22. 21 at 22. Yan, tingnan nga natin para makita po ni Brother Eric Masi. Upang silang lahat ay maging isa, nagaya mo, Ama, sa akin. Pansinin nyo ha, upang silang lahat ay maging isa, nagaya mo, Ama, sa akin. At ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin upang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. Tapos sa 22, ito pa. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila ay maging isa, nagaya naman natin na iisa. So, wag ko kayong malilito doon sa salitang isa kasi ang pinag-usapan doon ay nature. So, yung God, di ba? Sinagot na natin, Pastor. Yung Diyos ay nature po yon. Yan. So, isa po yung kanilang nature. Tayo nga, kasasabi ni Pastor, marami tayo, pero isa yung nature natin. Ngayon, yung sabi niya, walang mababasa na sinabi ng Diyos sa anak na Diyos o Panginoon. Siguro na late ka, kapatid, binasa na po namin yon at yun ay malinaw na tinawag. Basahin natin yung ang salita ng Diyos doon sa Hebreo. Di ba, Pastor? Malinaw yan eh. Hebreo 1.8. Hebreo 1.8 sa salin ng ang salita ng Diyos. Tingnan niyo po, kapatid. Ang malinaw na pagkakasabi po sa talata. Sige, hintayin natin na makita sa screen para makita po ninyo mismo. Yan. Narito ngunit ito naman ang sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo'y makatuwiran. Ayon. So, sinabi ng Diyos sa kanyang anak. Ano sabi ng Diyos sa kanyang anak? O Diyos. Ay, wag na siguro natin hanapin yung, wala namang Panginoon. Nandiyan sa baba. Ituloy nyo. Ituloy nyo. Yan doon sa kasunod. Doon. Sige. Kinalugdan mo ang gumagawa ng matuwid at kinamuhian mo ang gumawa ng masama. Kaya pinili ka ng Diyos, ng iyong Diyos. At binigyan ng kagalakan higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Tuloy. Sige. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula pa, ikaw, Panginoon,
Andun pala, akala ko Oo. ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Ah. Ayan, kumpleto. Mm. Ayun, minsan kasi, kaya nga ako, nadadala na ako, Pastor, magsabi na parang alam ko ang lahat. Yung pala, mayroon pala akong hindi alam. Mahirap po yun, mga kapatid. Kaya nga, maganda, daanin na lang sa tanong. Meron pala naman, kapatid na Eric Masi. Doon sa parang nalilito ka, na sino sa kanila ang nag-iisang tagapagligtas. Mababasa natin, ang Ama tagapagligtas. Si Kristo tagapagligtas din. Kaya tanggapin na lang natin yun. Tanggapin na lang natin. Sila ay iisang tagapagligtas, katulad ng iisang Diyos. Kaya hindi po sila iisang nagsusulo. Sa pag-aaral kasi ng Hebrew, yung semantics na tinatawag, sila ay ikad. Ibig sabihin ay hindi nagsusulo. Hindi sulok sa persona. Pero wala na pala tayong time. Ayan. Sige, panghuling panlita, Pastor. Ayan, patuloy tayong mag-aral mga kapatid ng banal na kasulatan at ang programa pong ito ay patuloy po na sasama po sa inyo pong journey, sa inyo pong pag-aaral. So, tayo po ay manalangin mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan ka po sa lahat. Pinupuri at pinapasalamatan ka namin. Napakabuti po ninyo na patuloy niyong ginagamit ang programa pong ito upang kami makarating sa lugar ng aming mga taga-subaybay sa magitan ng programang ito. Dala ang inyong mga salita at dala ang mga pag-asa, ang pag-asa na nagmumula po sa inyo. Salamat Panginoon na patuloy kaming nag-aaral ng inyong salita, natututo kami sa magitan po ng inyong pong pangunguna. Amin pong dinadalangin sa mga sandaling ito si kapatid na Nedy, kapatid na Lourdes, at ganun din si kapatid na Nomer Villanueva, kapatid na Juliet Sakilabon, kapatid na Bill Rabuca, kapatid na Aileen, kapatid na Teresa Peña, ganun din si Marites Bilones, Fiona Dinson, Israel Laureles, at si kapatid na Nonata Thompson. Yes. Panginoon, ang aming mga kaibigan po na ito ay may mga hamon sa kanila pong buhay. Ilan sa kanila ay may mga karamdaman. O Diyos, hiling namin ang pagdampi ng inyo pong makapangyarihang kamay. Pagalingin niyo po sila. Maranasan nila, O Diyos, ang inyo pong pangunguna sa kanilang buhay. Maranasan po nila ang inyo pong kapangyarihan. Ganon din, hinihiling ko, O Diyos, na patuloy niyo po silang pagpalain. Sapatan, Panginoon, ang kanila pong mga pangangailangan sa kabila ng mga karamdaman na dumating sa kanila pong buhay. At gumamit din po kayo ng mga tao, O Diyos, na pwede po nilang malapitan at pwedeng magdala ng tulong sa kanila. Amin din pong idinadalangin si kapatid na Joshua Luwaton, si Brother Ray at ang kanya pong buong sambahayan, ang pamilya ng mga Konsepsyon. Ganon din, hinihiling namin, O Diyos, pamilya ng mga Villanes, na patuloy niyo silang pangunahan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay at patuloy na ipadama, Panginoon, na napakabuti po ninyo at kayo ang patuloy na tumatawag sa kanila. Ganoon din si Brother Lino, yung mga kasama. Ganoon din si Sister Shirley at si Sister si kapatid na Alpi. Pagpalain niyo ang aming mga kapatid na ito. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, Panginoon, palakasin niyo po sila. Salamat po ng marami sa inyong pagtugon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasama namin sa talakayan, mga tumawag at nagtanong sa atin. Hanggang sa muli, samahan niyo po kami sa patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito po lamang yan sa programang Katotohanan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay. Muli po naming binabati ang lahat ng mga nanonood. Kung ikaw ay malabagin, tago ka ng tago, Brother Johnson. Pag may nilabag kang bata, Reality. iba po yung Ama, Yan. Anak, at